At unahin na nga nating pag-usapan itong nirepost ni Paula Avellino sa kanyang Instagram story. Congratulations agad dito po sa The Alibay. Dahil sabi nga dito, week 3 of The Alibay worldwide domination and it's literally unstoppable. Charting on multiple territories. Number 1 pa rin sa Pilipinas. Number 3 UAE. Number 8 KSA. 8 Singapore. 9 Canada. At 10 sa Taiwan. Grabe, congratulations po ha kay Chinita Princess, kay Paula Avellino, and syempre sa Team Alibay na nasa likod po ng camera. Samantalang all-out support naman si Ate Hides dito po sa bagong shop na open ni Chinita Princess na House of Little Bonnie dito sa SM City, Cebu. Sabi niya nga dito, congrats Team Chinita Princess, House of Little Bonnie. Grabe nga yung kahapon mga kakimpaw, talagang dinumog, dinagsa ng mga tao itong opening po ng House of Little Bonnie. Hindi lang po basta dinagsa mga kakimpaw, talagang bumili din po sila ng mga bag dito sa shop ni Chinita Princess. At alam nyo ba mga kakimpaw, meron po ako nabasa dito na may isang fan daw po na lumapit kay Kim. Tinanong daw po si Paula Avellino kung bakit saan si Paulo, kung bakit wala daw po doon sa opening ng House of Little Bonnie. So yung usapan dito mga kakimpaw is Cebuano, kaya di rin man ako makasabot dito mga kakimpaw. Pero mabuti na lang tinranslate po nila Sabi dito, convo with Kim, Kim asa si Pau, tuwa na bilin daw. Tapos sabi niya, ay Kim asa si Pau, nagpahuway kay Gikapoy. Gikapoy daw po, nagpaiwan kasi po pagod daw si Paulo Avellino mga kakimpaw. Ito nga po meron tayong nabasa sa comment na sabi ni Kim na iwan daw si Pau at nag-rest siya at pagod. So nag-rest si Paula Avellino mga kakimpaw. Ang tanong nga po ng mga fans saan nag-rest? Baka daw po sa bahay ni Chinita Princess dito po sa Cebu, kasi kahit pagpunta po ni Kim Chiu dito sa Cebu mga kakimpaw, wala naman pong lumabas naman doon ng social media na nasa airport po siya. Diba? So, ibig sabihin, baka nga po nag-rest si Paulo sa bahay ni Chinita Princess sa Cebu kasi pagod mga kakimpaw, kaya nagpaiwan muna. Diba? So, possible na ganun po yung ibig sabihin nga ni Chinita Princess dito. At dahil nga po dyan mga kakimpaw, ang dami na naman po ang kinilig, ang dami na namang sumaya kahit di po nila nakikita si Paula Avellino sa bawat picture at sa mga video picture na ina-upload po sa social media ni Chinita Princess. Masaya pa din sila kasi alam po nila mga kakimpaw at panatag sila na si Paulo po ay nasa tabi lamang ni Chinita Princess kung nasaan si Kim Chiu. Katulad ngayon, tahimik po si Chinita Princess mga kakimpaw. Kakabisita ko lang sa kanyang social media account at wala po siyang post doon. Kahapon, todo yung post niya. Pero ngayon, mga kakimpaw, parang pahinga muna siya, kasi nananahimik ang kanyang social media. So, deserve niya ng pahinga kasi sobrang pagod niya po kahapon dahil sa opening po ng bagong-bagong shop niya na House of Little Bonnie. Again, congratulations Chinita Princess and more sales to come. May pinagtapat sa fans sa Cebu kapag ganito ang phrasing. Kadalasan may nangyaring candid moment, big reveal, o simpleng biruan na naging malaking usapan dahil live na nakita ng fans. At kilala si Kim, very expressive at very transparent. Kaya kahit simpleng kwento o sagot niya, nagiging source ng kilig at haka-haka. Tapos yung Paulo, dito pala iniwan ni Kim kaya wala sa opening. Super pang teaser na linya. Pero kung titignan objectively, madalas sa ganitong mga vlog titles or fan reports, hindi literal na iniwan, kundi may sariling schedule, commitment, or private moment. Si Paulo kaya hindi naka-attend. Pero syempre, sa mata ng fandom, parang may sinadyang I'll go ahead ha moment. Kaya todo ang interpretasyon. Lumalala ang Kim Pao effect. Sobrang dami talagang nagbabantay sa bawat kilos nila. Kaya kahit simpleng separation ng schedule, nagiging iniwan, tinago, sinamahan, sumunod, etc. Ang ganda lang panoorin na ganito kalakas ang chemistry nila. Kaya kahit wala pang official confirmation, sold out ang fans. 2. The Cebu factor. Home court ni Kim. Kapag nasa Cebu sila, lalo siyang nagiging comfortable. Kaya marami siyang nasasabi, minsan spontaneous, minsan teasing, na nagmumukhang confession sa mata ng audience.
At kung may sinabi man si Kim na parang tapat moment, possibly na playful lang siya pero naging big deal dahil live sa harap ng fans. 3. Paulo's absence. Mas maraming chismis. Every time na hindi sila magkasama, nagkakaroon ng bagong angle. Pero to be fair, normal sa actors na may iba-ibang commitments, kaya hindi automatic na may issue. Minsan pa nga, mas lumalakas ang hype kapag may konting separation. Kasi pag nag-reunite sila, boom, trending. Ang balitang ito ay perfect example ng modern fandom culture. Isang maliit na moment, nagiging malaking kilig narrative. Pero at the same time, nakikita mo na unti-unti, mas relaxed at mas open na rin si Kim sa pag-handle ng mga Kim Pao questions. Ibig sabihin, komportable siya sa tandem at wala siyang tinatago na ikinakahiya. Kung ano man ang totoong dahilan bakit wala si Paulo sa opening, malamang hindi drama kundi logistics, pero hindi maiwasang maging kilig content dahil sa lakas ng fandom imagination. Ang balitang ito ay parang isang eksena sa real-life teleserye, punong-puno ng kilig, twist at mga pahayag na biglang nagpapataas ng energy ng Kim Pao fandom. Sa dami na nangyayari sa Cebu, kitang-kita na naman kung gaano kalakas ang chemistry ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Pati kung paanong bawat galaw nila ay binibigyang kahulugan ng fans, whether playful man or may deeper meaning. 1. Ang pagtatapat ni Kim. Kung ano man yon, ramdam na ramdam ng fans. Kapag si Kim ang nagsalita, especially sa Cebu na hometown niya, umaangat talaga ang natural warmth at sincerity niya. Kaya kahit simpleng sagot, biro, o pahayag niya sa harap ng fans, nagmumukhang confession, kilig moment, o revelation. At syempre, dahil Kim Pao season ngayon, kahit hindi niya banggitin directly si Paulo, all roads still lead to Paolo Avellino angle. Kaya nung may pinagtapat daw siya sa fans, walang duda, ang lahat agad naghinala na tungkol yung kay Paulo or sa dynamic nila. Ang mga fans ng Kim Pao sanay sa small crumbs, pero kapag may live moment na ganito, automatic trending. 2. Iniwan si Paulo kaya wala sa opening. Perfect bait, pero may real-world explanation. Ang ganitong phrasing ay pang TikTok, pang vlog, pang click talaga, pero ang essence nito ay ganito. Malamang may pinaghiwalay lang sila na schedule. Posibleng si Kim ang first appearance sa event. Si Paulo ay may ibang commitment, rehearsal, or may private setup na kailangan gawin. At dahil hindi sila magkasama, nagmimistulang iniwan. Pero ang nakakatuwa dito, sa mata ng fandom, kapag hindi sila magkasama, may iniwanan narrative. Kapag magkasama, may sinamahan pinrotektahan sumod narrative. Win-win kumbaga. Laging may kilig created para sa fans. Ang ganitong little separations actually build anticipation. Kasi kapag nag-meet sila ulit later, mas bongga ang reaction. Cebu, Kim Pao playground ng kilig. Hindi may pagkakaila. Tuwing nasa Cebu si Kim, mas free, mas kalmado, mas totoo siya. Doon siya lumaki, andun ang memories niya, andun ang warmth ng people who love her. Kaya kapag may fans gathering, events, or media presence, nagiging mas expressive siya. Kaya kung may sinabi man siyang nakadagdag sa Kim Pao hype, hindi na nakakapagtaka. Natural lang sa kanya mag-open up when she feels safe and happy. And Cebu gives her that energy. At alam ng fans na kapag ganito ang mood ni Kim, siguradong may paputok. 4. Why fans are kinikilig all? Because the story writes itself. Ang maganda sa tandem nila, hindi scripted, hindi pilit, hindi promo-driven. Yung mga nangyayaring ganito, absences, sudden appearances, small revelations, sweet gestures, lahat organic. Kaya ang fans tuloy, nagbabasa ng body language, nag-aabang ng bawat salita, nagbubuo ng sarili nilang storyline, nag-i-enjoy sa real-time blooming partnership. Sa isang fandom, kapag mismong artist ang nagbibigay ng genuine moments, intentional man o hindi, mas lumalakas ang attachment ng fans. At sa kaso ni Kim at Paolo, kitang-kita mo na very comfortable na sila sa isa't isa to the point na hindi sila natatakot maging playful or candid kahit may audience. Overall takeaway, naka-hyper mode ang Kim Pao universe. Ang balitang ito ay sana namang pagpapatunay na ang lakas ng Kim Pao chemistry, both on-screen and off-screen. Ang fans ay sobrang invested, pero in a positive, kilig-filled way. Si Kim ay mas open ngayon, mas expressive, mas glowing. Si Paolo ay laging part ng narrative, kahit physically absent sa isang event. Ang Cebu events ay laging may pasabog. At syempre, dahil may iniwan pagtatapat at Cebu moment pa, siguradong may kasunod na kilig content na naman. Ganito talaga kapag dalawang tao ang natural na nagja-jive, kahit hindi magsalita, may spark na nag-uusap. Ang ganitong klase ng headline ay perfect example ng kung paano nabubuo ang kilig narrative sa pagitan ni Kim at Paolo. Kahit simpleng situation lang,
lumalabas siyang malaking plot twist sa mata ng fans. At to be fair, hindi naman talaga ito nakakagulat dahil sobrang lakas ng Kim Pao fandom ngayon. 1. Pagtatapat ni Kim. Big deal kasi rare siyang mag-open ng ganyan. Hindi sanay si Kim sa sobrang direct na statements tungkol sa love life or personal dynamics niya. Kaya kung may bagay siyang ipinagtapat, kahit simpleng kwento, biro o acknowledgement, natural na masabik at kiligin ng fans. Lalo na sa Cebu kung saan very homey at comfortable si Kim. Kapag nanduan siya, mas ekspresibe siya, mas palabiro, mas hindi guarded. Kaya kahit hindi niya sinadya, nagmumukhang revelation o hidden confession ang bawat salita. 2. Iniwan si Paulo, pang title lang, pero may real explanation. Sa ganitong mga content, kadalasan ang iniwan ay hindi literal. More like, may hiwalay siyang schedule, may dapat puntahan, may rehearsals or commitments, or may arriving time na hindi kasabay kay Kim Pero dahil malakas ang spark nila. Kapag hindi sila magkasama, ang fans agad, bakit? Ano nangyari? At dito pumapasok ang kilig element, the mystery, the speculation, the anticipation. Yung simpleng absence, nagiging plot arc. Earth, Cebu atmosphere makes everything more exciting. Every Cebu event ni Kim ay nagiging highlight ng fandom. Ang fans sa Cebu ay super warm, super supportive, at sobrang invested sa kanya. Kaya kapag may moments siya doon, lalo na kung may binanggit tungkol kay Paulo, natural na amplified ang reaction. Parang naging stage ang buong Cebu para sa Kim Pao storyline ng toong buhay. 4. Bakit kinikilig ang lahat? Kasi ang energy nila ngayon ay parang nasa spring season. Parehong glowing, parehong mas open, parehong mas relaxed, parehong comfortable sa presence ng isa't isa, parehong may chemistry kahit wala sa frame. And fans can feel that. Hindi mo pwedeng pekehin ang ganyang vibe. Lumalabas siya even in simple situations. Kaya kahit walang official announcement, the connection speaks louder than any press release. Overall opinion. Ang masasabi ko sa balitang ito ay, mas nagpapakita na walang ilangan sina Kim at Paulo. Mas lumalakas ang confidence ni Kim sa pag-handle ng Kim Pao kilig. Kahit hiwalay sila ng schedule, nabubuo pa rin ang storyline. Nagiging organic miniseries ang bawat event, bawat reply, bawat absence. At sa gitna ng lahat, kita mo na enjoy lang sila pareho. Walang pilitan, walang scripted feel, pure, natural chemistry. Kaya hindi nakapagtataka na kahit simpleng balita, tumataas ang kilig level ng fans.